Patay sa ambush ang 4 na sundalo sa Maguindanao del Sur. Babalik sa kampo ang mga sundalo matapos bumili ng ilang gamit ng sila'y tambangan. 3 sa mga nasawing sundalo ay mula sa 40th Infantry Battalion habang ang isa ay kabilang sa 3rd Cavalry. Pinaniniwalaan ng militar na retaliatory attack ito ng mga hinihinalang miyembro ng Dawla Islamiyah. Nagsagawa naman ng combat clearing operation sa lugar at siniguradong ligtas ang mga residente rito. Nakahanda na ang Philippine National Police at Philippine Coast Guard para sa nalalapit na Semana Santa. Naka-heightened alert na ang PNP na magde-deploy ng nasa 34,000 pulis sa mga simbahan at lugar ng pagtitipon. 7,000 pulis at 400 police service dogs ang ide-deploy sa mga tourist destination. At inaasahan na rin ng PCG ang pagdagsa ng mga pasahero sa Pantalan. Kaya bukod po sa mga Coastal Patrol at Sea Marshal, may mga K9 na rin ide-deploy para i-check ang mga ipinapasok na gamit. Mahigit 30,000 tauhan din ang nakatakdang i-deploy ng PCG. Pinaghahandaan na ang pagdagsa ng mga deboto sa mga pasyalan ngayong nalalapit ang Semana Santa. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hanap niyo ba'y lugar para gawing makabuluhan ang inyong Semana Santa? Sa Barangay Lanzones sa Zamboanga City, makikita ang Station of the Cross na inihahanda sa Holy Week 2022 nang itinayo ito at ngayon, inayos ang hagdanan patungo sa mga istasyon para hindi mahirapan ang mga bibisitang deboto. Sa huling station, makikita ang malaking krus kung saan matatanaw ang mapayapa at magandang overlooking view ng Zamboanga City. Sa Bansalan, Davao del Sur, may itinuturing na Holy Land. May 2 chapels dito at Stations of the Cross. Dahil tahimik at may panoramic view ng mga bundok, dinarayo ito tuwing mahal na araw. Buksan ito noong 2020 at sa ngayon, patuloy ang development sa lugar. Sa Digo City, inaasahan ng Tourism Office ang pagdagsa ng mga turistang gustong umakyat sa Mount Apo. Paghihikayat nila sa mga turista, magpabook ng maaga dahil 50 hikers lang kada araw ang kayang i-accommodate. Makipag-ugnayan daw sa mga accredited tour operator para sa permit na kailangan para makaakyat sa Mount Apo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Narito ang iba pang balitang tinutukan ng 24 oras weekend. U.S. Secretary of State Antony Blinken magbabalik Pilipinas bukas. Warrant of arrest ng Kamara laban kay Pastor Apollo Kibuloy, epektibo na bukas. PIDEA nagbabala sa publiko laban sa mga vape product na may marijuana oil. At mga gamot na domperidone at topical corticosteroid, hindi na over-the-counter ayon sa Food and Drug Administration. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.